Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Kamusta po ang lahat? Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, komentuhan po natin. Ito po nakarang araw, nagkaagulo na po mga tambay. Talagang naglalabo-labo na po yata ang mga buhaya di umano. Ang mga crocs daw po sa Kamara dahil po sa paglalaban po o paglalaban na sa pagiging speakership mga tambay. Nagkakasibakan na po kahit po kakampi mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita kung sino po ang sinipa para po sa sinasabing suporta. Dahil hindi makakuha ng suporta, sisipain ka na mga tambay. Pakinggan po natin ang balita. Sinipa sa National Unity Party o NUP si House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco dahil umay ito sa pagtanggi niyang suportahan ang pagpapatuloy ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Si Frasco ay asawa ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na niretain ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto matapos ang cabinet shake-up. Ang detalye sa agenda report ni Billy Vegas. Pinumpirma ni National Unity Party President at Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na tinanggal na nila sa partido si Deputy Speaker at Cebu Representative Duke Frasco matapos umanong tumangging pumirma sa manifesto na nagpapahayag ng suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Isa ang NUP sa political parties na nasa ilalim ng supermajority coalition na sumusuporta kay Romualdez. Ayon kay Villafuerte, tahasang paglabag sa opisyal na posisyon ng NUP sa usapin ang desisyon ni Frasco. Dagdag pa niya, dapat ay nakipag-usap muna ito sa mga opisyal ng partido bago isinapubliko ang kanyang pagsalungat sa anyay unanimous party decision. Nadawit din sa kontrobersya ang asawa ng kasalukuyang House Speaker. Ilang espekulasyon kasi ang kumalat sa social media tungkol sa umano'y balak ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez na tumakbo bilang gobernador ng Cebu. Inilipat na raw kasi nito ang kanyang residency sa Liloan para sa susunod na halalan. Giit ni Representative Yeda, ang mga ito ay false, misleading at political intrigue lang. Giit niya sa isang pahayag, hindi siya tatakbong governor o sa anumang local position sa Cebu at hindi raw niya binago ang kanyang residency. Nanawagan ito sa mga Wala na po tayong nasa Cebu na po ang desisyon diyan mga tambay. Kung may katotohanan naman po ang sinasabi po ng balita na ito pong asawa ng speaker ay nagpaplano pong tumakbong governor ng Cebu mga katambay. Ibang klase po. Di po ba ito pong kung hindi po nagkakamali yung lingkod, di po ba ito po ang si Frasco po ay manugang po yata ito nung natalo po yata ang governor diyan mga tambay, di ba sa Cebu? Mga tambay, di po ba? At talagang matindi rin po ang politika diyan sa Cebu dahil napakahirap din pong banggain diyan ang tinatawag na Duterte. Alam naman po natin napakatindi po ng pamilya Duterte mga tambay sa Cebu. Dahil ang nanalo po diyang gobernador, mga kabayan, ay yung sinuportahan po ng Duterte mga tambay. Di po ba? Nilampaso po yung napakatagal na pong gobernador diyan mga katambay. Di po ba? Si Gwen Garcia mga katambay. At napakarami rin pong issue nung gobernador na yon. Pero ito po ang topic natin yung pagiging speaker mga katambay. Ang mga crocs na tinatawag mga katambay at ang mga buhaya di umano na bansag daw dito sa mga congressman na ito ay talagang nanggugumigil mga tambay. Ginagapang nila at talagang pati ang kanilang mga buntot yata at ang kanilang mga pangil ay talagang ginagamit po mga kabayan dito po sa sinasabing pananatili ng isang tambaluslos na tinatawag po ng Vice President dahil po sa kapangyarihan na mula po nung bumalik daw po sa kanila ito ay ayaw nang mawala sa kanila dahil ang sinasabi ng Vice President, yung kapangyarihan, kasama po ang kapangyarihan, pera at may bonus pa raw po na pulburon mga katambay. Ibang klase, gamit na gamit yata ang pera ni Juan de la Cruz dito po sa pagiging liderato o pagiging speaker ng House of Representatives mga kababayan. Ano po ba pinagagawa sa atin itong liderato na ito? Magmula pong nung maupo ang tinatawag na tambaluslos. Napakarami pong anomalya
natuklasan po ng mga Pilipino riyan, lalong-lalo po nung pinasabog po ng Vice President Duterte, mga tambay, ni Sara. Ibang klase po pagdating po sa pagkontrol at paghawak daw po ng pera dyan. Ibang klase. 3 taon daw po pinagpasapasaan o sinasabing grabe ang ginawa po nilang yung corruption daw po dyan sa House of Representatives sa natuklasan ng Vice President. Kontrolado lang daw po ng tinatawag na tambaluslos noong mga panahon na yon at ni Saldico, mga kababayan. Ngayon, sila na naman. Nakaraan na po yung talagang sakripisyo ng mga Pilipino, sama ng loob ng majority ng Pilipino dahil sa ginawang panunungkulan nitong mga tao na ito, lalo-lalo sa pangunguna na tinatawag na tambaluslos. Grabe po. Ibang klase po ang politika riyan. Nakita naman po natin at nasaksihan yung ginagawa po nilang grabing pagpapabagsak sa mga Duterte. Di po ba? Ibang klase po, pamumulitika riyan. Diyan po nagsisimula ang lahat ayon po sa Vice President. Ibang klase, lalong-lalo po sa pera. Ginagamitan po daw ng pera. Ibang klase po, pag may gusto po silang pabagsakin daw, ibang klase ang mga tao na ito. Kailan kaya masisipa naman? Yan naman ang tanong natin eh. Sinisipa yung mga sinasabing hindi nila makukuha yung boto para po sa pananatili ng isang speaker sa House of Representatives. Ibang klase, sisipain ka. Ang tanong po natin, mga katambay, kailan naman kaya masisipa ang tinatawag na tambaluslos dyan sa House of Representatives? Para naman po magkaroon naman po tayo kahit papaano ng kabawasan ng sama ng loob sa ginagawa po nila sa ating kapirahan. Kailan po kaya masisipa itong tambaluslos na tinatawag? Ibang klase po ang ginawa nito. Mga kabayan, talagang hindi lang po ito kapit buhaya yata. May kapit tuko pa yata itong tao na ito. Dahil po sa kapangyarihan at sa dami ng pera na talagang minamanduhan daw po nila. Dahil sa kanila po nagsisimula ang talagang budgeting. Lalong-lalo po sa ating kapirahan. Papasok na naman, mga kababayan. Papasok na naman po ang budgeting po, mga tambay. Gagawa na naman po ito. Dahil napakalaking problema po natuklasan natin na mga pinahayag po ng mga congressman dyan, lalong-lalo po itong nakaraang ito palang budget natin ito. Itong 2025 national budget, ibang klase na po ang natuklasan po natin dyan. Napakarami pong nagbunyag dyan. Yung 2025 national budget natin, yung ginawa po dyan, sa pamumuno po na tinatawag na tambaluslos, mga kabayan. Yung national budget po natin, ibang klase po, mga blanco, nasingitan nang hindi raw po bababa sa 241 billion, mga kababayan. Ibang klase. Pinatotohanan po yan. Kapwa nila congressman. Sa pangunguna po ni Congressman Ungab. At nandyan din po. At dinala na po nila sa Korte Suprema dyan. Yung sa Korte Suprema usapin dyan. Sa pangunguna po nila Attorney Vic. Di po ba? Ang tanong po natin, napakatagal na po. Ilang buwan na po. Pero wala pa po tayong nababalitaan. Ibinabagsak na balita magmula po sa Korte Suprema. Kung ano na po nangyari dyan sa mga questionable ng mga blanco na nasingitan ng 241 billion tumataginting. Ano na po ang nangyari dyan, Korte Suprema? Nagtatanong lang po si Juan de la Cruz at si Kamanong. At papasok na naman po ang 2026 national budget, mga katambay. Magsisimula na naman po yan. Gagawa na naman po. At kung mananatili na naman po ang tinatawag na tambaluslos, sila na naman po ang sinasabing magmamando. Lalong-lalo po pag dinala na daw po nila sa Bicameral Conference Committee report. Ibang klase po dyan sa BICAM, mga kabayan. Ibang klase po dyan. Napakarami po at dyan daw po nagaganap ang mga napakaraming priority. Ibang klase po. At lalong-lalo po, yung mga department, mga katama, yung mga department po natin sa gobyerno, ay natuklasan po ng Vice President yan. Di po ba? Nilalagyan po nila ng mga napakaraming pera, damo-damukal, bilyon-bilyon, extraordinary, mga kababayan. Dito po sa pamumuno na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Ibang klase. Yung panahon po ng BP, na siya po yung DepEd Secretary, di po ba? Yung kanyang budget, 2023-2024,
Mismo ang Vice President natamnan ng how many billions extraordinary, mga kababayan, na wala po sa kanyang proposal budget ng kanya pong pinaglilingkuran nung siya po ay DepEd Secretary. Ibang klase, no? Ibang klase. Pati daw po, ibang klase, pati ang First Lady ay binanggit din dyan ng BP Sara na nagkakapera din daw po, di umano, mga kababayan, na hindi raw po ito halal ng bayan. Yan, kinwestiyon din po ng Vice President yan. Mga kababayan, ibang klase raw po ang pera dyan. Lalong-lalo nung sinabi po ng Senadora Amy Marcos na ang nanunungkulan na at nagpapatakbo na raw po ng ating gobyerno ay hindi na raw po isang Marcos. Ibang klase. Araneta at Romualdez. Kaya po kung bibigyan po natin ito ng logic, mga kabayan, talagang sila po pala talaga ang magkakamalyata dyan ng pera ng taong bayan. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong, mga kababayan. Diba? Kaya nga po ang Vice President Sara Duterte ay naaawa na po. Naaawa na po siya sa taong bayan at sa ating bansa. Lalo-lalo po sa mga Pilipino, tayo po, sa mga mahihirap. Dahil sila lang po ang talagang nagkakamalyata ng isang damukal na pera ng bayan. Pero tayo po, mga mahihirap, mga Pilipino, wala po tayong nakikitang solusyon sa mga problema po ng ating bansa, lalo-lalo po sa kahirapan, di ba? Trabaho at napakamamahal pong bilihin at gastusin natin sa pang-araw-araw. Di po ba? Walang solusyon ang ibinigay po sa atin. Kauna-unahan po, mga tambay, ito pong institusyon ng Kamara at ng Senado. Ano po? Pamumulitika. Yan po ang ginawa solusyon sa atin dyan. 3 taong pamumulitika at napakaraming isang damukal na korupsyong issue. Issue ng isang damukal na korupsyon pagdating po sa pera na ginagawa nila sa pagbabudgeting ng ating pera. Ibang klase po ito. At isang damukal na utang, mga kababayan, ang naidagdag po sa ating utang sa loob lang ng 3 taon. Yan po ay recorded po yan. Pinatototohanan na po yan. Nadadagdagan at lumulobo ang ating utang sa pamamahala nila na wala po tayong nakikitang napakalalaking proyekto. Ang nakikita lang po ng taong bayan, napakaraming pamumulitika, pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Ginagamitan daw po ito ng pera. Mismo rin po ang Senadora Amy Marcos na nagpatotoo dyan sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Ginagamitan daw po ng trilyon, Trilyon. Grabing pera yan. Trilyon. Mga kababayan. Kaya nga yung ginawa daw po nila, mga kababayan, yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, ibang klase rin daw po ang ginastos dyan. Dolyares po. Para lang po ito pabagsakin. At talagang demolition job nila ito. Yung demolition job ang ginawa nila ito, pera ang pinairal daw po dyan, mga kababayan. At tayo pa ang gumastos daw po. At talagang hinatid pa natin. Hinatid pa ng gobyerno ng binagoong Pilipinas, ang dating Pangulong Duterte, sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Ibang klase po. Kaya nga po tayo, ang nangyayari lang po sa atin, bayad lang po tayo ng bayad ng buwis. Pero sila po ang nagpapasasa yata rito, mga kababayan, para po unang-una yung kapangyarihan ay manatili sila. Halos lahat po kasi ngayon, mga kabayan, ay tikom na. Tikom na ang bibig. Wala na po ngayong oposisyon at wala na po bumabatikos, mga kabayan, at talagang nag-iimbestiga sa mga ginagawa nilang mga issue ng korupsyon at pamumulitika. Wala po. Kontrolado na po yata nila lahat, pati po yata ang men in uniform. Kaya po rito sa sinasabi pong, ito pong sinasabing Sinipa itong congressman ng Cebu, mga tambay, ay talaga pong hindi na po ito bago. Hindi na po ito bago sa panunungkulan at sa kanilang gobyerno, mga tambay. Dahil mismo nakita po natin kung paano po gipitin nila yata ang mga sinasabing hadlang sa kanilang mga kapangyarihan na ayaw na mawala sa kanila. Di po ba? Nakita nyo po, yung mga natutuklasan po, ay halos lahat yung natutuklasan ng mga politiko na talagang naglilingkod
at talagang gustong makita o sinasabing yung pangarap nating na marating ang pagbabago ng ating bansa. At ito ay hindi po nila nagugustuhan at nakikita nilang ginagawa dito po sa pagpasok ng binagoongang Pilipinas, lalong-lalo rito sa institusyon ng Kamara. Pagka ikaw ay sumalag at kumontra at binigyan mo ng issue, lalong-lalo pagdating sa pera, ay talaga magkakaproblema ka. Sisibaking ka. Baka pag minalas-malas ka, mawala ka pa sa pagiging congressman at baka hindi ka po makapaglingkod. Kamukha po nangyayari yata sa Duterte Youth. Mga tambay, pinanalo at nanalo at halal ng taong bayan ay hindi po makaupo dahil po yata sa tindi ng pamumulitika riyan. Yan po ang nangyayari diyan. Kaya dito po sa sinasabi pong dito po kay Deputy Speaker ng Cebu, si House Deputy na si Duke Frasco, ay natural lang po yan. Dahil alam naman po natin sa politika sa ating bansa, mga kababayan, ay wala po dyan na forever. Kakampi mo ngayon, sa mga susunod na panahon, ay kalaban mo na. Dahil nga po ang ating politika, mga tambay, matindi po ang politika sa atin, lalong-lalo po yung mga balimbing. Napakarami pong balimbing na politiko at hindi mo maaasahan yan. Karamihan po yata dyan ay pera-pera lang, mga tambay, pakinabang. Iba na po kasi sa panahon natin. Iba na po ang panahon po ng politika sa ating bansa. Pera-pera na po yata. Pera-pera na. Hindi na po yung pagiging makabayan. Wala na po. Mabibilang na lang po natin sa ating mga daliri ang tinatawag na makabayan, makabansa, makapilipino na mga politiko. Nakita lang po natin yan at naranasan yung ganyang klase politiko. Saan po? Sa pamilya Duterte. Diyan lang po natin nasaksihan yung pagiging makabayan, makapilipino. Di po ba? Makamahirap at talagang makabansa. Di ba? Talagang yung ginagawa po nila na pagbabago, lalo-lalo po sa problema ng ating bansa. Yan, mga politiko na nasaksihan natin at nakita natin sila maglingkod. Pero dito sa pagpasok na sinasabi ng mainstream media at napakaraming grupo nakakampi nito, ay ito na raw po ang pinakamagaling na sa kasaysayan po nila. Hindi po sa kasaysayan natin. Sa kasaysayan nila magaling dahil lahat po ngayon umuugong at nasasaksihan ng Pilipino ang isang damukal na korupsyon magmula yata sa baba hanggang sa taas. Kaya nga po napakagaling daw pong administrasyon ito Dahil po buffet sa kanila Sila po ang naikinabang, hindi po ang taong bayan. Hindi po katulad ng panahon ni Pangulong Duterte. Ang nakikinabang po ay Pilipino. Naikinabang mga Pilipino sa mga programa. At hindi lang po ang mga Pilipino naikinabang. Di ba? Buong bansa. Di po ba? Yung bansa natin kinikilala pa. Di ba? Pinagkakatiwalaan ng kapwa bansa natin. Di po ba? Kahit po sa buong mundo, pinagkatiwalaan tayo at dumami ang mga investor nung panahon po ngayon, lalong-lalo po nung wala pong pandemic. Di po ba? Ngayon, meron po ba? Ang dumadami po sa atin ngayon, hindi po mga investor, mga tambay. Ang dumadami po sa panahon natin ngayon, mga magnanakaw na mga politiko, di umano. Yan po ang dumadami. Real talk. Hindi po ang mga investor. At hindi po dumadami ang trabaho sa ating bansa. Ang dumadami, mga magnanakaw na politiko. Yan po ang totoo. Di po ba? Mas marami na po ngayon ang mga magnanakaw na politiko, di umano. At marami na rin pong addictus ngayon. Hindi lang po mga magnanakaw na politiko marami ngayon. Marami na rin po mga kriminal. Marami na po at lumolobo na naman yata ngayon ang mga terorista, mga makakaliwa, mga drug lord. Dumadami na naman. Di po ba? Napakarami nagbalikan na po. Yan po ang dumami sa ating bansa. Hindi po dumami ang trabaho. At hindi dumami po ang mga bagong trabaho dahil walang mga investor na malalaking pumapasok sa ating bansa. Kaya po nakakalungkot. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan ang politika sa atin. Matino. Wala pong nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte na 3 taon. Ang usapin po ay puro politika. Politika at issue ng korupsyon sa loob ng 3 taon. Wala pong ganyan tayo nakita at nasaksihan. Pero nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas, ang nasaksihan po natin mga katambay, ibang klase.
Kabaliktaran po nung panahon ni dating Pangulo Duterte. Lahat po ng magagandang nasaksihan natin. Ngayon po, worse. Pinakamasama ang nasaksihan natin. Lalo-lalo po sa korupsyon. Hindi po ba? Ibang klase. Kaya nga po ang tanong po natin, hindi lang po ang tanong ni Kamanong, kailan naman po kaya masisipa itong tambaluslos na tinatawag na Vice President? Kailan kaya ito masisipa at matatanggal ang buntot na kakawag-kawag? Hindi kaya? Ibang klase. Kaya nga po ito pinipilit nga eh. Mismong Vice President ay naaawa na dahil wala siyang sapat na kapangyarihan dahil siya po isang Vice President pa lamang sa ngayon. Ang kapangyarihan po ay nasa Commander-in-Chief. Pero kung meron pa tayong natitira na matitino dyan po sa institusyon ng Kamara, mga kababayan, sundin nyo po. Nararapat at napapanahon na po, mga kababayan, na sipain na po. Sipain na di umano, yung tinatawag na tambaluslos sa pagiging House Speaker, mga katambay. Yung mismo na sinasabing pagbabago po, nasa mga congressman po yan eh. Para yung tinatawag na meron pa po ba kayong konsensya, mga congressman, representative? Meron po ba kayong awa? Nagkamal-kamal na po yata kayo na isang damukal na kapangyarihan at pera riyan. Kailan nyo po ba ibabangon? Kailan po ba kayo magkakaroon ng konsensya at awa sa mga Pilipino na naghihikahos? Kakarampot na kinikita. Wala pang mapasukan. Sa dami na po natin ngayon, mahigit 100 milyon na po tayo sa ating bansa. Pero po ang inaasikaso po ninyo ay puro pamumulitika. Nasaan na po ang inyong pagiging makabayan? Meron pa po ba kayo sa inyong mga puso at kaluluwa niyan? Awa? Ang ano po ba natitira sa atin ngayon? Kakapal na lang po ng mga pagbumuka? Ganun po ba? Dahil sa kapangyarihan at pera, maawa naman kayo sa mga Pilipino na nagpapasweldo sa inyo. Isinusuka na po ng majority ng Pilipino ang inyong speaker. Dahil yan ay pinatutunayan po yan sa mga survey nila. O ninyo, di umano. 14% na lang o 10% ang nakukuha niyang tiwala sa mga Pilipino. Pero kayong mga congressman, ibang klase ang binibigay niyong tiwala sa isinusuka na ng majority ng Pilipino na sinusuka ng pagiging speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Pero kayo mga kapit-tuko pa rin. Bakit? Sa pera? Sa suhol? Ibang klase. Kaya itong pagsisibak, yung pagtatanggal sa isang deputy speaker nila na si Prasco, wala pong saysayan. Dahil mga nakinabang din po yan na napakatagal na panahon dahil magkakasama sila. Pero yung mga may konsyensya pa dyan, sundin nyo naman ang boses ng Pilipino. Ang masa, ayaw na namin dyan. Pero kayo, makakapal. Hindi namin alam kung anong makakapal sa inyo. Ibang klase kayo. Yung sinasabi ng Vice President, kahit si Congressman Pulong, ang kunin o gawin ninyong speaker dyan nang matapos na at mabawasan ang problema dyan. At matapos at siyempre po yung mga dapat at talagang kailangan batas ang talagang maipasar yan. Urgent. Mabilisan. Napaka-importante po sa ating bansa ngayon na maipasa po, lalong-lalo po, ang drug test sa mga politiko. Random, lalong-lalo sa buhok. Di po ba? At yung bitay sa mga politiko. Dahil ibang klase, mga wala na pong takot ngayon. Lalong-lalo kung sanay na sanay po magnakaw. Dahil wala nga pong parusa. Di po ba? Dahil protektado po sila, mga tambay, ng batas na sila rin po yata ang gumawa. Ibang klase, mga kababayan. Nananawagan po. Manawagan naman tayo, mga kababayan, dito sa mga congressman natin at representative. Mga kababayan, ibang klase. 3 taon na kayo nagkamal. Napakaraming issue kami natuklasan, lalong-lalo po sa mga ginawa niyong pagpirma sa pag-i-speak o sa pagiging impeach. Di po ba nung in-impeach po ninyo ang isang Vice President Sara Duterte? Ano po ang natuklasan ng mga Pilipino dyan? At mismo po mga kasamahan nyo, mga congressman na nagpatotoo yan. Hindi bababa sa 150 million
ang natanggap daw po ninyo sa inyong mga opisina, mga kabayan, lalong-lalo doon sa mga programang ayuda daw. Ibang klase kayo. Gusto nyong ma-impeach ang Vice President? Pera pa rin ang ginamit. Ibang klase, wala na po talagang paninindigan talaga ang majority po yata ng mga tao riyan, mga congressman. Ibang klase. Kailan? Inuulit po ni Kamanong, kailan kaya masisipa at matatanggal ang buntot at pagmumuka di umano ng isang speaker na tinatawag ng Vice President na tambaluslos. Lumaki ng husto, mga tambay, ang tinatawag po na tambaluslos ng Vice President. Isang damukal na po ang karga-karga nito. Hindi natin malaman kung ang karga-karga nito ay ginto, di umano, o isang damukal na pera ng taong bayan. Ginto o isang damukal pang pera ng taong bayan ang karga-karga nito. Ibang klase. At napakarami pong issue nito. Ito pong speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Isang damukal daw po ang issue nito. May issue pa ito sa ibang bansa. May issue pa ito. Yung mga sobra-sobrang luggage. At may issue rin po ito. Di po ba? Sa Okada. Di po ba? Napakaraming issue po nito. At may issue rin po ito sa mga mining. Di po ba? Na sinasabi po ni Atty. Guanzon, sila po, mga tambay, ang nahandyan at naikinabang daw po. Lalong-lalo po sa negosyo daw po ng mining. At pati daw po ang pera ng Maharlika Investment Fund ay nalagay din po yata sa mga negosyo daw po ng mga politiko, sa mga mining. Totoo kaya ito sinasabi ni Atty. Guanzon? Naisingit lang po natin. Ganyan daw po katindi ang mga mambabatas natin. Ang mga nasa gobyerno. Pinagpapasapasaan. Ang mga yaman, mga tambay, ang pwede po nilang sinasabing makuha, kayamanan, ginto, hindi kaya? Dahil sila'y nasa kapangyarihan. Sana naman po dumating ang panahon, mga kabayan, na makonsensya ang mga politiko na ito. Ito, katulad po nito, nakonsensya na po yata si Congressman Duke Frasco, mga tambay, dahil hindi po nakuha ang kanyang suporta. Sana po, marami pa pong sumunod, mga tambay. Hindi lang po si Representative Frasco ng Cebu ang sumunod po rito sa sinasabing hindi po pag-endorso, mga tambay, sa isang speaker na makabalik po sa 20 Congress. Sana po, mga kabayan, marami pa po. Marami naman po makonsensya. At, bayan naman po sana ang kanila pong, trabahuhin yung problema po ng ating bansa. Huwag po yung puro po sila yung problema po nila, lalo-lalo sa kapangyarihan. Sobra-sobra na po. Sobra-sobra na po ang nakuha po nilang napakarami po yatang pabor at may kasama pa yatang pera. Ibang klase po. Pilipino naman. Pilipinas naman. Kahiya-hiya na tayo sa buong mundo. Di po ba? Ang ating bansa. Hindi na nga po tayo pinagkakatiwalaan ng mga investor. Di umano. Ganon din po ang ating po mga pumupunta at namamasyal sa ating bansa. Pinaiiwasan ang ating bansa. Dahil nga po, ang security ng ating bansa, ang seguridad, ay hindi na rin daw po maganda. Di po ba? Pati ang bansang Australia. Di po ba? Nabanggit lang po natin. Ang China, pinaiiwas na po nila ang kanila pong mga kababayan na pumunta. Kaya po ang ating mga nagpupunta po na mga nagtuturis, mga turista sa ating bansa ay bagsak na bagsak. Napakahina ng pasok, mga kababayan. Nakakalungkot dahil meron po tayong ganitong klaseng panunungkulan nung pumasok po yata ang binagoong Pilipinas, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang komento po natin dito sa mga nag-aagawa na kapangyarihan, mga sakim yata, ibang klase po pagiging sakim sa kapangyarihan. Yung may sinasabing may pera dyan na karga-karga. Kaya po ayaw na nilang mawala dyan. Nagkakagata na po, mga tambay. Naghahampasan na po ng buntot, mga kabayan. Sila dyan dahil po sa kapangyarihan. Ibang klase po. Kaya po makikita mo dyan kung sino po ang mga sinasabing mga mukhang buhaya di umano at mukhang pera na mga politiko. Dahil nga po yung ginawa nila ng 3 taon ay gusto pa nila ipagpatuloy. Ibang klase. Diyan mo makikita ang mga politiko na mukhang mga pera yata.
ibang klase. Ibang klase po pagdating sa pera, hindi po sa paglilingkod. Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po sa ating po mga taga-tangkilik, taga-panood, thank you po. At syempre po, maraming salamat po. Shoutout po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, si Rosalina Team 888, thank you, si Michelle Yamaguchi Vlog, maraming salamat po sa inyo mga kabayan sa mga biyaya at tulong na inyo pong pinagkakaloob. Shoutout po sa inyo. Ingat po, maingatan nawa po. At syempre po, yung dasal at panalangin po, isama po natin mga tambay, isama po natin sa dasal natin na maingatan po ang pamilya Duterte at lalong-lalo po makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal mga kabayan. At syempre po, magpapaalam po muna muli ang inyong katambay. Maraming salamat po mga kabayan. Tayo rin po, magdoble-doble ingat po mga kabayan. Doble-doble ingat po tayo. Sa muli po, paalam po muna. Maraming salamat po. Bye-bye.